Naglalakad ako ngayon patungo sa waiting shed. Matapos kong mapanaginipan si Mama ay nagkaroon ako ng lakas para bisitahin siya, na kahit alam ko na itataboy niya ako pagkatapos. Gusto ko pa rin subukan. Natigilan ako sa paglalakad nang biglang nagring ang cellphone ko. Umawang ang labi ko nang makita ko ang numero ni Hunter. Nagdadalawang isip tuloy ako kung sasagutin ko ba o hindi. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Hello, Hunter. Nakipagkita ka ba kay Samantha, Kathy? Pambubungad na tanong niya sa akin. Namilog ang mata ko at biglang kinabahan. Paano naman niya nalaman na nakipagkita ako kay Samantha? Yes, pumikit ako at huminga ng malalim. Nakipagkita ako sa kanya. Sinaktan ka ba niya? May sinabi ba siya sa iyo? Saan ka? Pupuntahan kita. Agad akong umiling. Hindi na, Hunter. Uuwi rin ako. Pupuntahan ko pa kasi si Mama. Kathy. Nailayo ko ang phone ko nang may bumusina. Ma'am, sasakay po kayo. Babiyahe na kami. Sambit ng lalaki habang kumakaway. Sige po. Ibinalik ko sa tainga ko ang phone habang naglalakad patungo sa jeep. Hunter, ibaba ko muna ito. Paalis na ako. Kathy, wait. Hindi ko na narinig ang boses ni Hunter nang makapasok ako sa loob ng jeep. Kuya, sa may kanto lang. Sambit ko sabay abot ng bayad sa isang pasahero na malapit sa driver. Isa lang to, tanong ng driver sabay sulyap sa akin. Tumango ako at bumaling sa bintana. Iha, ikaw na ba yan? Natigilan ako sa paglalakad nang makita ko si Aling Tina na siyang ayaw na ayaw sa akin. Palagi niya akong sinisiraan sa mga kapitbahay. Nakita ko ang gulat sa kanyang mata nang makita ako. Tumango ako. Magandang umaga po. Nakita ko na nakangiti na siya ngayon habang pinasadahan ako ng tingin. Hindi ko na lang siya pinansin at pinagmasdan ang buong paligid ng bahay namin. Lumapit siya sa akin. Sino hinahanap mo? Sumunod ako sa kanya nang binuksan niya ang gawa sa kahoy na gate ng bahay namin. Kinuha niya ang walis sa gilid at hinarap ako. Si Mama po, sagot ko. Napansin ko na halos hindi na inaalagaan ang bahay at tingin ko ay wala nang tumitira rito. Bigla tuloy akong kinabahan. Ang ganda mo na, iha. Mayaman ba ang napapangasawa mo? O may asawa ka na ba? Hindi ka na kasi bumisita rito. Baka naman may kaunting pera ka dyan, alam mo na si Grace. Aling Tina, si Mama po ang pinapanto ko rito. Hindi ko siya pinatapos dahil hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita niya. Umiba ang reaksyon niya matapos ko sabihin iyon. Aba, ang yabang-yabang mo na, akala mo kung sino kang nakaangat. Umawang ang labi ko nang dahil sa sinabi niya. Hindi na ako nagtataka dahil sanay na ako sa kanya dati pa. Aling T, nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong tinuro. Baka naman kabit ka ng isa sa mga politiko kaya ka umangat. Porbida. Naikuyong ko ang kamao ko. Aling Tina, kaya ka hindi nabibiyaan ng grasya kasi pinakialaman mo ang buhay ng may buhay. Nanlaki ang mata niya at mas lalong nenas dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Aba't sumasagot-sagot ka na. Umalis ka rito. Padabog niyang binuksan muli ang gate. Umalis ka rito. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Bakit mo ako paaalisin? Bahay ito ni Mama. Aba, gaga ka. Matagal ka nang pinalayas ng mama mo kaya wala ka ng karapatang umapak sa lupain ito. Kung hindi ka lang nabuhay sa mundong ito, hindi na sana naging miserable ang buhay ng kapatid ko. Sigaw niya at humalukip-kap. Naintindihan mo ba ako, iha? Nagsilapitan ang mga kuryosong mga kapitbahay. Nakiusisa sa away naming dalawa. Ito ang gusto ni Aling Tina, ang atensyon para ipahiya ako. Kasalanan ko ba na nabuhay ako sa mundong ito, Aling Tina? Tanong ko, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan kasi wala ka namang ambag sa buhay ko. May ambag ka ba? Ikaw ba nagpapakain sa akin para sabihin mo sa akin yan? Natahimik siya at napatingin sa paligid. Wala naman po kayong ginawang iba sa akin kundi ang late ako, na sana hindi na lang ako nabuhay sa mundong ito. Palagi niyong pinakialaman ang buhay ko. Kung tutuusin ay wala naman kayong dapat ipag-alala sa akin kung anak ba ako ng kabit o hindi. Wala na akong paki sa UA sa opinyon mo. Nandito ako para sa mama ko. Sigaw ko. At naniniga ka na ngayon. Hindi makapaniwala niyang tanong. Wala ka ring modo, walang respeto. Humakbang ako papalapit sa kanya. Humakbang siya paatros.
Hindi naman nawala ang respeto ko sa iyo, Aling Tina. Sadyang hindi lang bagay sa iyo ang salitang iyon. Tiningnan ko ang mga kapitbahay ko tsaka tinalikuran sila. Mukhang wala naman akong aasahan dito at mukhang wala naman yata si Mama rito kaya aalis na lang ako. Tuluyan nang tumulo ang luha sa aking mata habang naglalakad papalabas. Nakayuko lang ako habang mariin kong kinagat ang ibabang labi ko. Napasinghap ako sa gulat at napaatras nang bumangga ako sa isang matigas na bagay. Nang magangat ako ng tingin ay nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Hunter. Umawang ang labi ko at napatingin sa banda ni Aling Tina na nagulat din nang makita si Hunter. Bago pa man ako makapagsalita ay niyakap niya ako at hinilap papalayo roon. Hunter, tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Pinahiran niya ang luha sa aking pisngi at inayos ang buhok ko. I know where your mom is. Nabuhayan ako sa narinig. Talaga. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ko. Nasa hospital siya. Napasinghap ako. Hospital. Bigla akong kinabahan. Bakit sa hospital? May nangyari bang masama kay mama? Binuksan niya ang pinto ng front seat. Calm down, Kathy. Pupuntahan natin siya ngayon. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at pumasok na sa loob ng kotse. Nanginginig ang aking kamay habang iniisip ang kalagayan ni mama. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya na hospital? Nang makarating kami sa ospital ay hindi ko na hinintay si Hunter. Nauna na akong tumakbo papasok sa loob. Narinig ko pa ang sigaw ni Hunter sa akin kaya hininaan ko ang pagtakbo ko dahil may buhay na pala sa sinapupunan ko. Naabutan niya ako at agad hinawakan sa balikat. Inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid bago nilingon si Hunter. Nasaan si mama? Natatarantang tanong ko. Bakit siya narito? Huminga siya ng malalim bago niya hinawakan ang magkabilang balikat ko at pinahirap sa kaliwa. Umawang ang labi ko nang makita ko ang babaeng naka-wheelchair habang nakikipag-usap sa mga bata. Natigilan ako at hindi makapagsalita. Gaya lang din sa panaginip ko, nakita ko na ngayon ang totoong ngiti ng aking ina na hindi ko nakita. Hindi ko siya magawang malapitan dahil baka ipagtatuboy niya lang ako. Tinakpan ko ang bibig ko upang pigilan ang sarili sa paghikbi. Bakit siya naka-wheelchair? Hunter, nanginginig kong sambit. Bakit naka-wheelchair si mama? I will explain to you later. Nagtago ako sa likod ni Hunter nang bumaling siya sa banda namin. Tumutulo ang luha ko habang nakatingin sa kanya. Sa naalala ko, ayaw ni mama sa akin. Palagi siyang naglalasing at kinasusuklaman niya ako. Hindi siya ngumingiti at palaging sinisisi sa akin ang lahat. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, ninitian ako ng pinakamamahal kong ina. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na kahit ayaw niya sa akin ay mahalaga pa rin siya sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Bakit ka nagtatago? Inosenteng tanong niya sabay bilang kay Hunter. Oh, iho, nandito ka pala. Kamusta? Kumunat ang noo ko sa narinig. Magkakilala ba sila ni Hunter? Yes, Mrs. Ignacio. Actually, kasama ko ngayon ang anak mo. Kumunat ang noo ni mama. Anak, may anak ako. Biglang kumirot ang puso ko sa narinig. Napayuko ako at kinalas ko ang pagkahawak ko sa kanya sa sobrang panghihina. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin ako tinuturing na anak? Hinarap ako ni Hunter sa kanya at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Halos hindi na ako makatingin sa kanya. Kathy, listen. Hunter, siguro uuwi na lang ako, mahina kong sambit. Alam ko na ayaw pa rin niya sa akin. Babalik na lang siguro ako sa susunod. Umiling si Hunter at inangat ang baba ko. She doesn't remember anything. Naaksidente ang mama mo, 6 months ago. Aksidente, mas lalo akong nanghina. Bakit wala akong kaalam-alam? Bakit? Mas lalong bumuhos ang luba sa aking mata at sinulyapan si mama na ngayon ay nagtataka pa rin sa amin. Tumango siya. I was the one who took care of her. Hindi pa rin siya makaalala, pero gagawa ako ng paraan, Kathy. Niyakap niya ako at hinalikan ang noo ko. It will be alright. Nang humiwalay ako sa yakap ay inayos ko ang sarili ko bago hinarap si mama. Ikaw ba ang anak ko? Nagtatakang tanong niya. Wala sa sariling tumango ako at pinahiran ang luha sa aking mata. Bakit ka umiiyak, iha? Ngayon mo lang ba ako nakita kaya ka umiiyak? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko akalain na may maganda pala akong anak.
Natulala ako saglit dahil sa mga naririnig na bagong-bago sa pandinig ko. Ang ganda mo talaga, anak ko, kaya huwag ka nang umiyak. Namiss mo ba ako kaya ka umiiyak? Tumango-tango ako habang patuloy pa rin sa pagtulo ng luha ko. Halika rito, iha, yayakapin kita at bubusugan ng pagmamahal. Dali-dali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Umalangaw-ngaw ang iyak ko sa buong paligid. Ninamnam ko ang pagkakataon na ito dahil baka isa na naman ito sa aking panaginip. Ang may akap si mama ay isa sa mga pangarap ko. At ngayon ay nangyayari na, hindi niya lang ako nakilala. Mahal na mahal kita, ma. Salamat sa pagkakataon na may akap ka. Pasensya na kung ako ang dahilan ng pagkawasak mo. Pero pinapatawad na kita, ma. Sapat na sakin ang may akap ka. Sabi nila, wala daw ang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Kahit hindi ko naman naranasan ang ganong klaseng pagmamahal, sang-ayon naman ako sa sinabi nila. Ako mismo sa sarili ko, mahal na mahal ko ang anak ko at kaya kong isakripisyo lahat para sa kanya. Ayokong maranasan ng anak ko ang naranasan ko sa mama ko. May pagtatampo pa rin sa puso ko pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Siguro dahil siya ang mama ko at kahit gaano pa siya kasama ay hindi pa rin maitatanggi na nanggaling ako sa kanya. Nakangiti kong pinagmasdan si mama habang kumakain ng burger sa kantin ng ospital. Sinamahan namin siya ni Hunter at pinakain ng mga pagkain na gusto niya. Nakaupo ako sa tabi niya habang inilapag isa-isa ang mga pagkain na binili namin habang si Hunter ay nanatili lang na nakatayo. Pinagmasdan kami. Ang sarap naman nito, komento niya habang kumakain. Inangat niya pa ang kanyang kamay at nag-thumbs up. Naninibaguhan ako sa kanya, siguro dahil hindi siya makaalala. Para akong tandang ngumingiti habang pinagmamasdan ng mama ko. Para siyang bata na parang walang alam sa mundo. Sobrang saya ko na nayakap ko na siya at nakausap ng matino. Kahit hindi niya ako naalala ay siguro sapat na itong pagkakataong ito para maipakita ko kay mama kung gaano ko siya kamahal. Wala bang beer? Nagtatakang tanong niya habang hawak-hawak niya ang orange juice na binili ko para sa kanya. Mas gusto ko ang beer, iha. Mayroon ba? Naiilang kong nilingon si Hunter na ngayon ay mahinang natawa at nag-iwas ng tingin. Napapikit ako saglit at ibinalik kay mama ang atensyon na ngayon ay naghihintay sa aking sagot. Ma, hindi kasi pwede sa iyo ang beer, mahinahong sambit ko para hindi siya magalit. Malungkot siyang tumungo at ininom ang juice. Nagawa ko muling pagmasdan si mama. Hindi gaya dati na payat. Ngayon ay malusog na si mama, bumalik na rin ang sigla sa kanyang mata at alagang-alaga siya. Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan si Hunter sa kanyang ginawa. Mama, mahinahong kong tawag sa kanya ngunit kinakabahan sa itatanong ko. G, gusto mo bang sumama sa amin? Natigilan siya sa pagsubo sa kanyang kinakain at nagtataka akong tiningnan. Sumama, lalabas na ako. Agad akong tumango at ngumiti. Oo, mama. Gusto kong ipakilala sa iyo ang apo mo. Inilapag niya ang kanyang pagkain sa lamesa at agad siyang umiling. Parang winasak ang puso ko sa kanyang sagot. Bakit ayaw niyang sumama? Ayaw niya ba sa amin? Gusto ko lang naman bumawi sa kanya. Gusto ko lang naman siyang makasama. Bakit? Nanginginig ako at parang naiiyak na. Ayaw mo ba akong makasama? Maalagaan kita ng gusto kapag sasama ka sa amin, ma. Ngumuso siya at umiling. Ayaw kong sumama sa iyo, iha. Tsaka mamimiss ko ang bata rito kapag sasama ako sa iyo. Ayaw ko naman silang maging malungkot. Umawang ang labi ko sa kanyang sagot. Bakit? Nanunubog na ang mata ko at nanghina ang tuhod ko. Bakit ang sakit? Gusto ko lang naman siya makasama at kahit hindi siya makaalala ay ayaw niya pa rin. Maria, hindi ko natuloy ang sinabi ko dahil biglang hinawakan ni Hunter ang magkabilang balikat ko. Lumuluha ko siyang binalingan at napakagat sa ibabang labi. Lumapit kayo sa kin, may dalang pagkain ang anak ko. Maligayang sambit ni mama sa mga bata na naka-hospital gown. Hunter, we should go, Kathy. Bibisitahin na lang natin siya ulit. Nagpapagaling pa siya kaya hayaan na natin, mahinang sambit niya at hinawakan ang braso ko upang makatayo. Ma, tawag ko sabay alis sa aking luha. Aalis na po kami. Napalunok ako. Pwede po ba kitang may akap ulit? Ngumiti siya sa akin at tumango. Oo naman, iha, nilingon niya ang mga bata. Hintayin niyo lang ako, yayakapin ko muna ang anak ko.
Sumikip ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Kaya nang sinenyasan niya akong lumapit ay dali-dali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Napapikit nang maramdaman ko ang kanyang paghagod sa likod ko. Alam ko na kapag nakaalala na siya ay hindi ko na ulit ito mararanasan. Mahal na mahal kita, ma. Babalik ako para bisitahin ka ulit, bulong ko at hinalikan siya sa pisngi. Iyon muna ang tanging magagawa ko kay mama. Nang makalabas kami ay agad kong tinanong si Hunter. Paano mo nalaman na naaksidente si mama? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ko na iniiwasan kita dati pero kung sinabi mo lang ang tungkol sa kanya, na naaksidente pala siya ay hindi ko babaliwalain yun. Hindi ko naisip na may mangyayaring masama sa kanya kasi natatakot ako na itaboy niya ulit ako. Niyakap niya ako at hinaplos ang buhok ko. I'm sorry if I didn't tell you. She was drunk that time, kaya nasagasaan siya. Tumulong naman ang nakasagasa sa kanya and don't worry, I hired someone to take care of your mom. Hindi siya sa hospital nakatira, naroon lang siya kanina dahil sa check-up. Hunter, hinawakan niya ang mukha ko. Please, don't worry. Huwag ka nang mag-alala dahil ako na ang bahala. You need to take care of yourself. Para sa baby, para sa akin, Kathy. Kumirot ang puso ko at hinaplos ang tiyan ko. Halos nakalimutan ko na may kasama pala ako. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Pupunta tayo sa bahay ni Mommy, naroon na si Theodore. Ngumiti siya sa akin at marahang hinila ako patungo sa kotse niya. Nang makarating kami sa bahay nila ay una kong nakita si Theodore na may kalaro na isang batang lalaki. Hinapit ni Hunter ang bewang ko habang papalapit kami sa mommy niya na umiinom ng kape. Tita, nandito na pala kayo. I am glad. Mabuti at may kalaro na itong si Theodore, mukhang hindi siya sanay na may kasamang maglaro. Kwento niya at binalingan ang anak ko. Napangiti ako at tumango. Ilag po kasi siya at saka mas gusto niyang maglaro ng robot mag-isa. Kaya naman pala, tumayo siya at binalingan si Hunter. Iho, anak, kailan ba kayo pupunta sa doktor? Kailangan mo munang iwan ang trabaho mo para sa kanya. Mahirap pa naman ang magbuntis. Yes, I already did. I just want to take good care of her until she give birth. Nagulat ako nang bigla akong hinalikan ni Hunter sa harap mismo ng mommy niya. Bigla akong namula at napayuko dahil sa hiya. Lahat ng ito, hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na tatanggapin nila ako ng buong buo. Sobrang saya ko na kaya na akong ipakita ni Hunter sa buong mundo, yung hindi nagtatago, yung hindi sekreto. Malaya kami at nagagawa namin ang gusto namin. Kumawala ako, ngunit bumalik pa rin sa kanya. Nagsimula kami sa isang makasalanang relasyon, na kahit kailan ay hindi ko ginasto. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Siguro nangyari yun sa akin para ipakita sa akin kung gaano ako kaiba sa magulang ko. Kung paano ko tinanggap ang lahat ng kamalian ko at kung paano ko unti-unting napatawad ang sarili ko sa lahat ng kasalanan ko. Hindi lahat dapat ikwento, hindi lahat dapat malaman ng ibang tao. Ang aking anak ang nagpa-realize sa akin na hindi pa huli ang lahat, na may pagkakataon pa na magbago. Dito kami nanatili sa bahay ng magulang ni Hunter at sinabihan ko na rin si Abby na hindi ako makakauwi. Nabawasan ang bigat na dinadala ko dahil sa araw na ito. Hindi ko alam kung matinong pag-uusap ba ang sa amin ni Samantha pero sinabi ko na sa kanya ang gusto kong sabihin. Gusto ko lang maging mapayapa and I am truly wished for her real happiness. Lahat kami, may mga pinagdadaanan at hindi ko siya hinuhusgahan dahil alam ko na may rason ang lahat. Na may rason siya, ako, si Hunter at iba pang mga tao. Naglakad ako patungo sa terrace habang yakap-yakap ang sarili. Pumikit ako habang pinakiramdaman ng malamig at preskong hangin sa gabi. Manipis lang ang tela sa suot ko na damit kaya malamig talaga. Tumangala ako at pinagmasdan ang nagniningning na bituin. Napangiti ako dahil sa ganda ng langit. Inangat ko ang kamay ko, nagkukunwari na abutin ang kalangitan kahit alam ko na impossible. Akala ko rin ay impossible na magkabalikan kami ni Hunter. Akala ko ay hindi na kami pwede at wala nang paraan pa para maging kami muli. Isang bisig ang biglang pumulupot sa tiyan ko at napasinghap ako nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking leeg. Yakap-yakap ako ng lalaking mahal ko, kaming dalawa, sa mapayapang gabi na ito.
Hunter, umawang ang labi ko nang isiniksik niya ang kanyang sarili sa kanang leeg ko at mahinang hinalik-halikan. What are you still doing here? Malambing niyang tanong. Nilingon ko siya at nilagay ang magkabilang kamay ko sa likod ng kanyang leeg. Ngumiti siya sa akin at inayos ang buhok ko. Nagpapahangin lang. Napalunok ako nang biglang sumeryoso ang tingin niya. Hinaplos niya ang pisngi ko gamit ang kanyang mainit na kamay. Hunter, gamaan ang pakiramdam ko ngayon, pag-amin ko at kinagat ang ibabang labi. Why? Dahil ba nakausap mo si Samantha? Niliitan niya ako ng mata. Ano ba ang pinag-uusapan niyo? I heard aalis na siya ng bansa, Kathy. Mahina akong tumungo at sinandal ang sarili sa kanyang dibdib. I said sorry, Hunter. What? Naiinis niyang tanong. Mas lalo lang akong yamakap sa kanya. Nagsorry ako sa kanya at gusto ko lang na matapos na ang gulo para makapagsimula na tayo muli, Hunter. Ayokong maging masaya tayo hanggat hindi pa masaya ang iba, Hunter. I want her to set you free. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Humiwalay ako sa yakap at nagangat ng tingin sa kanya. Can we delay the wedding, hanggang sa manganak ako? Tanong ko sa kanya. Kathy, what matter is US? Wala na si Samantha dun. Pero yun ang gusto ko, Hunter. Ayokong makasal agad sa'yo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Hindi naman tayo maghihiwalay, Hunter. Kailangan muna natin ng oras. Huminga siya ng malalim bago tumungo. Alright, is that what you want, Kathy? I will respect your decision. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Hunter. Napasinghap ako nang mas hinipit niya pa ako sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang magiba ang kanyang ekspresyon. Ekspresyon na nakakaakit. Bago pa man ako nakapagprotesta ay siniil na niya ako ng halik. Humigpit ang hawak ko sa kanya habang ang kanyang kamay ay gumapang patungo sa hita ko. Hunter, buntis ako. Nauutol ko na sambit nang bigla niya akong binuhat na parang bagong kasal at pumasok pabalik sa kwarto. Ngumisi siya sa akin bago ako hinalikan muli. I know, at pwede pa. I am craving, Kathy. Mukhang ako yata ang kailangan mong pagbigyan. Ngumiti ako sa kanya at ako na mismo ang humalik. Our love story is not an ideal story to tell. Hindi siya yung tipong perfect at marami kaming pinagdadaanan. We realized our mistakes and learned from it. Pinatawad namin ang aming mga sarili at nagsimula muli. Let's all be mindful that in every mistakes, there's always a story behind it. Saksi ang maliwanag na gabi sa pag-iisa ng katawan namin. Ang tanging naririnig ko ay ang mga ungol namin na mas lalong nagpapainit sa akin. Humigpit ang yakap ko sa kanya habang kinukuha niya ako. I love you, Kathy. Thank you for giving me a chance to be happy again. Hinalikan niya ang noo ko at humiga sa tabi ko. Ngumiti lang ako sa kanya at pumikit dahil sa pagod. I love you too, Hunter. Theodore, tawag ko sa anak ko habang naglalaro ng bola sa may sahig. Umupo ako sa tapat niya at kinuha ang bola mula sa kanya. Pagkatapos manganak ng mama mo, pakakasalan ko siya, anak. Kumunot ang noo ng anak ko, siguro ay wala siyang naintindihan sa sinasabi ko. Ginulo ko ang kanyang buhok at ibinalik sa kanya ang bola. We will live in her favorite place, which is the island. Huminga ako ng malalim at sinilip ang asawa ko na tuwang-tuwa habang nanunood ng palabas. Ibinalik ko muli ang tingin ko sa anak ko. May bahay na akong pinatayo, Theodore. We will live in a very peaceful environment, gaya ng gusto niya. Papa, ibinigay niya sa akin ang bola at kinuha ang robot na nasa gilid niya. Bumaba ang tingin ko sa bola at napatingin muli kay Catherine na kumakain ng popcorn habang nanunood. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Umawang ang labi ko nang makita ko na may mangga na naman sa gilid niya at kung ano-ano pang mga pagkain na hinahalo niya. Kathy, stop eating that kind of food. It's disgusting. Tumabi ako sa kanya at nilingon siya. What are you watching? Bumaling ako sa TV at nanlaki ang mata ko nang makita ko ang babae at lalaki na naghahalikan. Nakahiga na ito sa kama at mukhang gagawa pa yata ng SPG. Agad kong inilipat sa ibang channel umayos ng upo. Nagulat ako nang tinapunan niya ako ng popcorn. Bakit mo nilipat? Singgal niya sabay agaw sa remote na hawak ko. Ang ipal mo, huwag kang tatabi sa akin.
Nanlungo ako at walang magawa. 5 buwan na ang kanyang tiyan at habang tumatagal nagiging masungit na si Catherine. Halos hindi na nga ako makatabi sa kanya kapag natutulog. Pero minsan, ginigising ako sa gabi para makipag-make love, tapos sasabihan akong mabaho. I still remember how I first met her. Hindi niya ako kilala at mukha akong tanga sa harapan niya. Hindi niya siguro ako nakilala dahil naka-shades ako. Gago, mukha kang tanga dyan, sino tinitigan mo? Tanong ni William sa akin sabay siku sa akin. Ninuso ko ang babae na nasa likuran ng daddy ni William. That girl, what's her name? Gulat akong nilingon ni William. Hoy, huwag yan. Hindi yan bagay sa'yo. Umawang ang labi ko. What are you talking about? Ngumisi siya sakin. Alam ko ang titig na yan. Gusto mo yang makama. Huwag yan, bro. Masyado yang inosente at mabait para sa'yo. Kumunot ang noo ko. Paano mo naman nalaman na inosente yan? Come on, bro. Gusto ko lang malaman kung ano ang pangalan niya. Lumayo sa akin si William at umiling. Don't ask me that question, dude. I don't even know her name, I just know her surname. Ngunguso siya at napaisip. As far as I remember, noong tinawag siya ni Dad ay tinawag siyang Miss Ignacio. Pagkatapos ng party na iyon ay hindi na mawala sa isip ko ang pagmumukha niya. Palagi ko siyang napanaginipan, to the point na hinahanap ko na. She was so beautiful with her simple dress. Mukha siyang anghel sa paningin ko na nakakatakot basagin. Hunter, you need to marry Samantha Tan. Natigilan ako sa pag-inom nang marinig ko ang sinabi ni Dad sa akin. What are you talking about? Kunot noo kong tanong. Nakaupo kami ngayon sa upuan, sa balcony ng bahay ng pamilya ko. Nakaharap kami sa tahimik na dagat habang umiinom ng tsaa. Mr. Tan wants to negotiate with me. In exchange, kailangan mong pakasalan ang anak niya. Kumuyam ang kamao ko nang marinig ko ang Tan. Hindi ako mapapanatag sa apelyidong iyan dahil alam ko kung anong klaseng tao ang pinakilala ni Daddy sa akin. Dad, I hate that Tan for rejecting my plan a year ago. Now, you are saying that I should marry his daughter. Hindi makapaniwala kong tanong. This is a big opportunity, Hunter. Think of it. Ikaw na ang magiging susunod na tagapagmana ng kumpanya natin. And marrying his daughter is a nice strategy, para magkaroon na rin kayo ng anak at maging tagapagmana mo in the future. Umawang ang labi ko. No, tumayo ako. I will not gonna marry anyone. Hunter, single niya. Kahit ngayon lang ay sumunod ka naman sa akin. Yumigting ang pangako. Hindi ko pa nga nalalapitan ang babaeng gusto ko, tapos ngayon ay malalaman ko na lang na ikakasal ako. Nagulat ako nang marahas na hinawakan ni Dad ang magkabilang balikat ko. May gusto ka bang babae, Hunter? Hindi ako sumagot at matalim lang siyang tiningnan. Hindi mo kailangan ng babae ngayon, Hunter. Whether you like it or not, pakakasalan mo si Samantha. Wala akong magawa kundi ang sundin si Dad. Wala pa akong tamang posisyon sa kumpanya at kailangan ko rin makuha iyon para mas mapalago ang negosyo, and in order to do that, kailangan kong sundin ang sinabi niya. Sumang-ayon ako sa gusto niya na pakasalan ko ang anak ni Mr. Tan. I set aside my own desire and made myself his puppet. Good evening, Mr. Tan, bati ko sabay shake hands. Ibinaling ko ang tingin ko sa nag-iisang anak ni Mr. Tan na si Samantha. Good evening, Samantha. Nakita ko ang pag-init ng pisngi niya at saka ngumiti. Ngayon ko lang napansin na may lahi siya, siguro ay isa siyang Chinese dahil na rin sa mata niya. Hindi ko maipagkaila na maganda siyang babae pero hindi pa rin mawala ang isip ko sa babaeng nagpatibok ng puso ko. Kailan ko kaya siya ulit makikita? So, iwan ko muna kayo rito ng anak ko, Mr. Vanderbilt. Bagay na bagay sa inyo ang mamahaling restaurant na ito. Maiwan ko muna kayo para sa isang masinsinan na pag-uusap. Ngumiti siya sa akin at tinapik ang balikat ng anak. Sige, Daddy. Nang makaalis ay nauna na akong umupo at tiningnan ang relo. Bamantong hininga ko at tamad siyang binalingan. Hanggang ngayon ay pulang-pula pa rin siya at ngayon ko lang napagtanto na may gusto ang babaeng ito sa akin. Yumigting ang pangako. Hi, Hunter. Ako nga pala si Samantha. Inayos niya ang kanyang buhok. Kamusta ka na? I don't like this arrangement. You know what, Miss Tan?
Pwede naman natin itong pag-usapan. Ayokong may kasal sa'yo at sigurado ako na pati ikaw ay hindi ginusto ang gusto ko. Nanlaki ang mata ko at natigilan. Nakita ko na nahiya siya bigla sa sinabi niya pero nilakasan niya ang loob niya. Gusto kita, Hunter. Mula noon, ikaw na ang pinapangarap ko. Kaya nang malaman ko na magkaibigan ang magulang natin ay ginawa ko ang lahat para lang mapalapit sa iyo. Kumunat ang noo ko at hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. What? Umawang ang labi ko nang bigla niyang kinuha ang kamay ko at hinaplos. Nagmamakaawa ako kay Dad na ikasal ka sa Kin. Ikaw ang lalaking gusto ko kaya gusto ko may kasal sa iyo. Kumuyam ang kamao ko sa narinig. Alam mo ba ang ginagawa mo? Gusto mong may kasal sa Kin? Oo, ngumisi ako at ininom ang tubig sa gilid. Thank you, but I don't want to marry you. Tama na ba yung rason para mag-back out ka, Miss Tan? Tinaasan ko siya ng kilay. Nakita ko na nanginginig na siya at naiiyak. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo. Tell your dad that I will not gonna marry you. You should back out, kung gusto mo pa ng masayang buhay, Miss Tan. Tumalikod na ako sa kanya at akmang lalabas na sana ng restaurant nang bigla niya akong hinabol at hinawakan ang braso ko. Gulat ko siyang nilingon. What the hell are you doing? Ngumiti siya sa akin. Gagawin ko ang lahat para may kasal ako sa iyo, Hunter. I'm gonna be a good wife. Hindi ka magsisisi sa akin. Iniwakli ko ang kamay niya at iniwan siya sa restaurant. Ngayong nalaman ko na siya pala ang may pukana, mas lalo ko lang gustong umayaw sa kasalan. I want to be free and love the girl I wanted. And I think, nakita ko na siya. But destiny didn't let me. Nangyari ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Samantha, through papers. Masayang masaya siya habang ako ay gusto nang magwala. I am trapped. Hindi ako makahindi. Congratulations to the both of you, magiliw na sambit ni Mr. Tan sabay yakap sa anak niya. Daddy, ang saya ko. Basta para sa iyo, anak. Kumuyam ang kamao ko, kaya noong nasa iisang bubong na kami, I did my best to ignore her. Palagi niya rin akong kinukulit at pinipilit na kainin ang luto niya. Hunter, nagluto na ako. Please kainin mo ang niluto ko. Natigilan ako sa pagtatype nang makita ko siya sa harap ko. I told you, hindi ako kakain. Suit yourself. Wala akong ganang kumain. Hunter, ano ba ang dapat kong gawin para mapansin mo ako? Para mahalin mo rin ako. Nagulat ako nang bigla siyang umiyak sa harap ko. Sabihin mo sa Kin, Hunter. Isang buwan na tayong kasal. Pero mukhang ako lang mag-isa sa bahay na ito. Hindi kita ramdam. Inis ko siyang binalingan. I only signed the marriage contract just as you wanted. Nasa sayo na ang apelyido ko, nasa iisang bubong na tayo. Ano pa ba ang gusto mo? You ruined my morning. I want you to love me. Iyon lang, tumulo ang luha sa kanyang mata. Mahal na kita, Hunter. Please love me too. You can't force me to love you, Samantha. I would be the happiest person on earth if you filed an annulment for US. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Tumayo ako at tiningnan siya. Don't waste your time on me. Hindi ko hinayaan ko ang sarili ko na mabulok sa kanya. She was selfish. She was only thinking about herself. It's not love after all. Kaya gusto ko siya ang unang magsawa sa akin para makawala sa walang kwentang kasal na ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipakita sa Kin. Gusto niya ba akong magselos? Natatawa ako para sa kanya. She literally kissed someone in front of me. At hindi lang yun, gabi na rin siya umuwi with someone. Ako na mismo ang nag-file ng annulment para hindi na siya mahirapan. But then, hindi niya pinirmahan. Ano ba ang gusto niya? Asa naman siya na magseselos ako kahit harap-harapan pa niyang ipakita sa akin ang lalaki niya at maghalikan sa harapan ko, wala akong paki. That day, I decided to buy a condo and lived on my own. Hindi na rin ako nagpakita sa kanya and she can't even tell his dad about our situation dahil siya naman ang unang gumawa ng katangahan. Akala ko ay hindi ko na siya muli makikita pero tinutulungan yata ako ng tadhana para makita siya muli. The same place where I first met her, at the party. She was so beautiful at halos hindi ko na siya tinatantanan ng titig. I decided to make her mine and do everything para mapansin niya ako.
I made her fall for me and she agreed to have a secret relationship with me. It was the best day of my life, to be with her at nakaramdam muli ako ng pag-asa sa akin. Nakikita ko ang sarili ko na may kasal sa kanya, with her as my wife and a family we will build. Kaya habang pasekreto kaming nagkikita, unti-unti ko ring inaasikaso ang annulment paper. And I know I made the biggest mistake of my life. Akala ko magtatagal ang pagmamahalan namin. Pero halos mabaliw ako nang malaman niya na kasal ako. Halos mabaliw ako nang sinabi niya na maghiwalay na kami at hindi tama ang relasyon namin. Halos mabaliw ako nang sinabi niya na dapat lang na bumalik ako sa asawa ko na hindi ko naman mahal. At halos mabaliw ako ng isang araw, wala na siya sa tabi ko. Halos mamatay ako nang mawala siya. Buntis ka, malamig kong tanong habang nakatingin sa babaeng kinasusuklaman ko. 2 taon na ang nakakalipas at ito ang ibubungad niya sa akin. Lumuhad siya sa harapan ko at yumuko. Sorry, huwag mo akong hiwalayan, Hunter. What are you doing? You want me to be the father of your child? Natawa ako nang tumango siya. Hanggang kailan ba natin pahihirapan ang sarili natin, Samantha? We both cheated. Pero Hunter, blessing na ito. Shut up. Hanggang ngayon ay wala ka pa rin balak na pumirma. Your father betrayed my family. Nasaan na ang magaling mong ama? Tinakbo niya ang pera. Tumayo ako at nagbaba ng tingin sa kanya. Let go, Samantha. Pareho lang tayong may kasalanan. Alam mong may iba ako and you keep quiet. Bakit? Hindi ko siya kilala, pero alam kong nagpapaubaya siya para sa teen, Hunter. Please don't waste it. Iling lang ang tanging naisagot ko sa kanya. At makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ko na lang na nalaglag ang batang dinadala niya. Walang pagkukulang ang pamilya ko sa kanya kahit na trinidor kami ng ama niya. My parents took care of her during her pregnancy. Akala ko ay hindi ko na siya makikita ulit. Pero nalaman ko na nagtatrabaho siya sa Casa Resort nang may tanong ko ito kay Rose, dating nagtatrabaho sa kumpanya ni Dad. Kaya ginawa ko ang lahat para maibalik siya sa akin at napagtanto ko na ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Catherine na nakilala ko. Akala ko ay wala na akong pag-asa sa kanya dahil iniwan niya ulit ako pero nang malaman ko ang sekreto na matagal na niyang tinatago ay nabuhayan ako. Sign the annulment paper, Samantha. Si Mommy habang nasa sala kami. Umiiyak siya habang umiiling-iling. Ayoko po, bakit niyo ba ako pinipilit? Mahal ko ang anak niyo. Your relationship is not healthy anymore. Hindi ko hahayaan na maging ganito na lang palagi hanggang sa mawala ako sa mundong ito. Tumaas ang boses ni Mama. At naaawa ako sa iyo, hindi mo mahal ang anak ko, obsessed ka sa kanya, Samantha. Kamamatay lang ng anak mo pero si Hunter pa rin ang iniisip mo. At wala nga siyang magawa. Masaya ako na napirmahan na niya ang annulment paper pero malungkot pa rin dahil hindi ko pa rin maibalik sa akin ang babaeng mahal ko. Nagpanggap ako na walang kaalam-alam tungkol sa tinatago niya. Dahil kailangan ko pang kumpirmahin. Nasa isip ko na akin yun pero natatakot ako na baka hindi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa anak ko, Hunter. Pero mabuti na rin at naghiwalay na kayo dahil ayoko nang marinig ang pangalan mo na sinasambit niya araw-araw. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa anak ko at hindi mo siya kayang mahalin, pero mabuti na rin at natauhan na siya sa katangahan niya, sambit ni Tita China, ang ina ni Samantha. Mrs. Tan, aalis na sa bansa ang anak ko, aalis na siya sa Cebu, aalis na siya sa Pilipinas. Mas mabuti na rin yun dahil ayoko na rin makita ang anak ko na nasasaktan. Mas mabuting umalis siya at magsimula muli, at hindi ko alam kung paano ko magawa ng paraan ang pera na ninakaw ng asawa ko. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Iyon lang, sana ito na ang huli nating pagkikita Mr. Vanderbilt. I am sorry for all the trouble my family did. Tumayo siya at naglakad papalabas ng restaurant. Kamukhang kamukha ni Catherine, anak. Maligayang sambit ni Mommy habang buhat-buhat ko ang sanggol ko na anak, si Baby Rosella. Nakangiti kong pinagmasdan ang bagong anghel na isinilang sa mundong ito. Kamukhang kamukha siya ni Catherine na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ilong mo lang yata ang namana anak, Si Mommy sabay bilang sa may pinto. Maiwan ko muna kayo, pupuntahan ko lang si Theodore. Umiiyak pa naman yun.
Tumango ako at umupo sa tabi ni Catherine. Nasa bisig ang aming munting sanggol na natutulog. Baby, hinaplos ko ang buhok ni Catherine. Yes, daing niya at nagmulat ng mata. I love you so much, bulong ko. Hunter, gusto ko siyang makita, mahina niyang sinabi. Tumango ako at agad itinabi sa kanya si Rosella. 2 araw kang tulog, Cathy. Mukhang delay muna natin ang pangatlong anak natin. Natawa ako nang pinalo niya ang braso ko. Masakit kaya manganak? Ngumuso siya at binaba ang tingin sa anak namin. Ang ganda niya. Katulad mo, Cathy, at gusto na kitang pakasalan. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan. You will be my wife and we will live in your favorite place. Nakahanda na ang lahat, kayo na lang ang kulang. You will be my wife, right? I've been waiting for almost a year now. Ngumiti siya at mahinang tumango. I am, Hunter. I will be your wife, forever. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Hunter at Catherine. Hanggang sa muli, salamat mga minamahal kong kababayan.